simulan na natin ang ika-33 istorya. At habang patuloy na nagpapalabas si Raven ng kanyang nag-aapoy at namumulang dragon aura sa harap ni Baltai, makikita natin ang labis na tuwa sa kanyang mukha habang siya ay nakatitig sa kanya. Kung saan si Baltai ay nakatitig din pabalik sa kanya habang ipinapalabas nito ang kanyang dila sa kanyang bibig. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang pagkabasag ng sahig dahil sa malakas na paghakbang ni Raven. Ito ay dahil agad siyang sumugod papunta kay Baltai habang dala nito ang kanyang espada at ipinapalabas ang kanyang nag-aapoy na dragon aura. Kung saan habang sumusugod si Raven at papalapit sa kanya, bigla na lang sumipol si Baltai. At dahil sa pagsipol nito, bigla na lang din na mayroong lumabas na mga demonyong lobo at agad na pinalibutan si Raven kung saan siya ay napahinto at ito ay kanyang ikinagulat. At dahil sa kaganapang ito, labis na pagkainis at pagkagalit ang makikita sa mukha ni Raven. Kung saan dahil sa kanyang galit, siya ay napasigaw ng malakas na ang mga demonyong ito ay istorbo. At habang sumisigaw, siya ay nagpakawala ng aura sa mga demonyo. Kung saan dahil sa ipinalabas na aura ni Raven, ang mga demonyong sumugod sa kanya ay agad na nahiwa at nasunog. Subalit agad din na napalingon si Raven. Ito ay dahil nakikita niya si Baltai na tumatakbo papalayo habang nakasakay sa kanyang alagang demonyong lobo. At dahil sa ginawang pagtakas ni Baltai, iniangat ni Raven ang kanyang espada papunta sa kanyang likuran at inipon nito ang kanyang nag-aapoy na aura sa kanyang espada. At pagkatapos nitong makaipon ng malaking aura, ipinalabas ni Raven ang lahat ng naipon nitong aura sa kanyang sandata. Kung saan ang orang ito ay agad na nakaabot sa papatakas na si Baltai. At ito ay pumalibot sa kanyang ruta ng pagtakas. At dahil wala nang may matatakbuhan si Baltai ngayon, nasambit ni Raven habang nagdudugo ang kanyang ilong na si Baltai ay hindi makakatakas. At dagdag pa ni Raven ng may matinding galit at tuwa sa kanyang mukha. Ikaw ay papatayin ko ngayon, Baltai, wika nito habang patuloy na dumadaloy ang dugo sa kanyang ilong. At agad din ni Raven itinutok ang kanyang espada kay Baltai, kung saan si Baltai ngayon ay nakaharap sa kanya habang napapalibutan ang kanyang mga demonyong lobo at sakay ng kanyang alagang demonyo. At makikita natin si Baltai na nakangiti at natanong nito kay Raven kung ganoon ba, at nasambit nito sa kanya na ipagpatuloy lang nito ang umaapaw nitong panggagalaiti. At lumipat naman tayo sa ibang parte ng nasusunog na mansyon, kung saan makikita natin ang tatlong mersenaryo na si Jody, Skyla, at Gus na tumatakbo sa pasilyo ng mansyon. At habang ang mga ito ay nagpapatuloy sa pagtakbo, nasambit ni Skyla na mukhang nagawa nilang maiwasan ang mga demonyo. At agad din naman itong sinagot ni Gus na sa tingin niya ay hindi nila naiwasan ang mga demonyo, at malamang ang mga demonyo ay bigla na lang nawala. At nasambit din ni Jody na mas mabuti na ang mga demonyo ay wala ngayon sa kanila. At dagdag pa nito na kailangan na nilang mahanap kaagad si Rov Tylan. Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Jody at siya ay napanganga dahil sa pagkabigla. Ito ay dahil ang nasa kanilang harapan at nasa malayo ay si Tylan, kung saan ito ay nakaupo sa sahig at tinututukan ng espada ng isang sundalo ng pamilya ng Brescia. At pasigaw na nasambit ng sundalong ito na si Rov Tylan ay isang traidor. At dagdag pa nito bilang utos ng kanilang lord na si Count Brescia, siya ngayon ay kanyang papatayin dito. At agad din naman itong sinagot ni Tylan na ang sinabi ng tanga nilang lord ay walang basehan. At dagdag pa nito na si Count Brescia ay nababaliw na. At natanong nito sa sundalo kung talaga bang pinapaniwalaan niya ang lahat ng sinabi ng matabang baboy na yon. At habang inaangat ng sundalo ang kanyang espada para tagain si Tylan, nasambit nito na ang bagay na ito ay iniulat ng isa sa pinakamatapang na mandirigma ng sisak na si Knight Commander Fillmore. At dagdag pa ng sundalo na hindi posible na ang taong yon ay magkakamali sa kanyang hatol. Kung saan agad nitong inatake si Tylan. Nang bigla na lang tayong may maririnig na pagbanggaan ng mga espada. Ito ay dahil ang ginawang atake ng sundalo ay agad na hinarang ni Jody gamit ng kanyang espada. Kung saan habang hinaharang nito ang sundalo, napalingon si Jody kay Tylan at natanong niya si Tylan kung siya ba ay ayos lang. At dahil sa biglang paglabas ni Jody, napasigaw si Tylan ng salitang mersenaryo. Kung saan agad din na sumulpot si Jody at Gus sa likuran ng dalawa pang sundalo ng pamilya ng Brescia. At agad na tinaga ni Gus ang kalaban na sundalo. At ganoon din ang ginawa ni Skyla. At tinaga din ni Jody ang kanyang kalaban na sundalo. At pagkalipas ng ilang sandali,
makikita natin ang mga bangkay ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia na pinatay ng mga mersenaryo na nasa sahig. At nasambit ni Gus na mabuti at natagpuan nila si Tylan habang siya pa ay nabubuhay. At nasambit naman ni Skyla kay Tylan na hindi siya talaga ganoon kahalaga para sa isang tao na nagsasabi na isa siyang mahusay na knight. At habang patuloy na nakaupo sa sahig sa nasusunog niyang mansyon, tinawag ni Tylan ang atensyon ng tatlong mersenaryo. At pag-alit nitong nasambit sa tatlo na silang mga bastardo ay huli na sa pagdating. At dagdag pa nito na kung sila ay ganoon naman kalakas ay dapat sila ay mas maaga pa na dumating. At natanong nito kung nasaan na ang iba pang tatlo na kanilang kasama. Kung saan dahil sa kanyang mga sinabi, agad siyang sinakal ni Gus. At nagagalit na nasambit ni Gus na siya ay manahimik dahil hindi nila gusto ang pumunta dito. At dagdag pa nito kay Tylan na kung siya ay magsasalita muli ng ganoon, ang kanyang ulo ay lilipad. At habang patuloy na sinasakal ni Gus si Tylan, nasambit din ni Skyla na hahabulin nila pati ang kanyang mga kamag-anak hanggang sa dulo ng mundo para makuha ang pera mula dito. At nasambit naman ni Jody nang nag-aalala na hindi ito oras para sila ay magloko. Ito ay dahil sa kanilang harapan, mayroong isa pang grupo ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia ang sumusugod sa kanila. At habang sumusugod ang mga sundalo, napasigaw si Skyla na mayroong maraming sundalo. At napatanong naman si Gus kung mayroon pa ba. At dahil sa mga papalapit na mga sundalo, agad na nag-utos si Jody na sila ay kaagad na tumakbo. At lumipat naman tayo pabalik kay Raven, kung saan makikita natin na patuloy siya na nagpapalabas ng kanyang nag-aapoy at namumulang dragon aura habang napapalibutan ng mga demonyong lobo. At makikita din natin na hinihiwa nito ang lahat ng mga demonyo na lumalapit sa kanya. Subalit mayroong isang demonyong lobo ang nagawang kumagat sa kanyang braso, at ang kabila naman nitong braso ay bigla din na natamaan ng palaso. At habang siya ay kinakagat ng demonyo, makikita natin sa kanyang harapan si Baltay na nakasakay sa kanyang alagang demonyong lobo habang may hawak na isang crossbow. At habang walang tigil na sumusugod kay Raven ang mga demonyo, habang sakay ng kanyang alagang lobo, nang iinis na nasambit ni Baltay kay Raven, "Hoy, ang mga hinaharap mo lang ay mga halimaw, kaya ako ngayon ay nag-iisa lang dito." Kung saan dahil sa mga nasambit ni Baltay, napatitig sa kanya si Raven. At pagkalipas ng ilang sandali ay hinawakan nito ang bibig ng demonyong lobo na kumakagat sa kanya. At nang ito ay kanyang makuha, agad nitong hinampas ang demonyo sa sahig ng napakalakas kung saan ang ulo nito ay nawasak. At agad din na sumugod at tumalon papunta sa kanya ang dalawa pang demonyong lobo habang siya ay nakayuko sa sahig. Subalit agad din ang mga ito na hiniwa ni Raven gamit ng kanyang nag-aapoy at namumulang dragon aura. Kung saan dahil sa paghiwa nito sa mga kalaban na demonyo, makikita natin ang pagtalsik ng mga dugo ng mga halimaw sa kanya. At habang patuloy na nagpapalabas si Raven ng kanyang dragon aura dahil sa kanyang panggagalaiti, nasambit ni Baltay na siya ay mayroong nakakatakot na lakas. At dagdag pa nito na kahit pa si Raven ay nasaksak at napunit na ng hindi mabilang na beses, hindi pa rin ito tumitigil. At habang patuloy na nakamasid si Baltay sa nanggagalaiting si Raven, nasambit nito na ito ay kanyang inaasahan sa taong mayroong dragon aura. At dagdag pa nito na hindi niya may pagkakaiba si Raven sa isang halimaw. At nakangiti nitong naisip na ito ay hindi isang laban, kundi ito ay isang pangangaso. Kung saan habang nilalagyan nito ng palaso ang kanyang crossbow, nasambit niya na ipagpatuloy lang ni Raven ang kanyang galit. At dagdag pa nito kay Raven na siya ay patuloy lang na magwala. Kung saan makikita naman natin ngayon si Raven na nagwawala sa galit habang patuloy na hinihiwa ang lahat ng mga sumusugod sa kanya na mga demonyong lobo. At dahil dito, si Baltay ay napatawa. At habang hawak-hawak nito ang kanyang palakol at tinututok nito ang kanyang crossbow kay Raven, nasambit niya na ang pangangaso ng isang dragon ay tunay na masaya. At lumipat naman tayo sa ibang parte ng mansyon, kung saan ang sugatan na si Isla at si Fillmore ay patuloy pa rin na nakikipagbakbakan sa ikalawang palapag ng nasusunog na mansyon. At makikita natin dito ang pagpapakawala ng atake ni Fillmore kay Isla, subalit nagagawa pa rin itong maharang ni Isla gamit lamang ng kanyang isang kamay. At makikita din natin sa mukha ni Isla ang labis na paghihirap habang patuloy na hinaharang ang bawat atake na ipinapalabas ni Fillmore papunta sa kanya. Nang bigla na lang si Fillmore na umatake ng kanyang buong lakas papunta kay Isla. Ngunit kahit na ito ay mayroong malakas na puwersa,
nagawa pa din itong harangin ni Isla gamit ng kanyang espada. Subalit napaluhod si Isla dahil sa patuloy na pagpapalabas ng puwersa ni Fillmore habang ang kanilang espada ay patuloy na nagbabanggaan. At habang nanlalaki ang mga mata ni Fillmore kay Isla na sambit nito, maganda ang iyong nagawa sa pagtitiis ng ganito katagal gamit lamang ng isa mong kamay. Ngunit sa kasamaang palad, ito na ang magiging wakas para sa'yo. At habang patuloy na pinipigilan ni Isla ang espada ni Fillmore, nabigla si Isla dahil mayroong madaming bilang ng sundalo ng pamilya ng Brescia ang bigla na lang dumating sa unang palapag. At habang ang mga sundalo ay tumatakbo papunta sa ikalawang palapag, nasambit ng mga ito kay Fillmore na siya ay susuportahan nila. At dahil sa biglang pagdating ng mga sundalo ng Brescia, nasambit ni Fillmore kay Isla na kung ang mga sundalo na iyon ay sumali sa laban. Si Isla ay wala ng pagkakataon na manalo, kung saan labis itong ikinabahala ni Isla. At pinapili ni Fillmore si Isla, kung saan siya ngayon ay tumakas at hahabulin siya bilang isang duwag o siya ay manatili dito at pupugutan niya ito ng ulo. At habang patuloy na nagbabanggaan ang kanilang mga espada, napasigaw si Fillmore na siya ay kaagad na pumili. Kung saan si Isla ay unti-unting nakatayo sa kanyang pagkaluhod. At dahil sa kapaguran, makikita natin ang unti-unting panghihina ni Isla. Kung saan habang hawak-hawak nito ang kanyang espada, bigla niya na lang itong iniangat ng bahagya. At bigla niya na lang din na binitawan ang kanyang espada. Kung saan pagkatapos ay agad siyang pumunta sa tagiliran ni Fillmore. At pagkatapos nitong umikot, hinawakan ni Isla ang kanyang baywang. Kung saan dahil sa biglang pag-ikot ni Isla, ito ay labis na ikinagulat ni Fillmore. At makikita natin ang mga matatalim na putol na kahoy na mga railings ng mansyon na malapit sa kanila. Kung saan ang hawak-hawak ni Isla na si Fillmore ay kanyang binato papunta dito, kung saan si Fillmore ay natuhog. At dahil sa pagkatuhog ni Fillmore sa railings, napasigaw ito ng malakas dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. At ang mga sundalo naman ng pamilya ng Brescia na nasa unang palapag ay napasigaw sa kanilang commander dahil sa kanilang nasilayan. At habang patuloy na nakatusok si Fillmore sa putol na railings ng nasusunog na mansyon, nasambit ng mga sundalo na kaagad nilang tulungan ang kanilang commander at kaagad din napatayin si Isla. Kung saan agad din ang mga ito na nagpatuloy para pumunta sa ikalawang palapag. At habang patuloy na nakatusok si Fillmore, nasambit ni Isla sa kanya na mukhang siya ay talagang isang respetadong tao. At sinagot naman ito ni Fillmore na iyon ay totoo. At dagdag pa nito na hindi ni Isla makakaya ang makipaglaban sa maraming bilang ng sundalo. At nasambit nito, para sa akin, imposible na mamamatay ako sa ganitong bagay. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Fillmore, napatitig na lang sa kanya si Isla. At pagkalipas ng ilang sandali, hinigpitan ni Isla ang pagkahawak sa kanyang espada. At ito ay kanyang iniangat, kung saan nanlaki ang mga mata ni Fillmore at napakagat siya sa kanyang ngipin. At nasambit ni Isla habang iniaangat nito ang kanyang espada na ang laban na ito ay dito na magtatapos. At agad din niya na inatake si Fillmore, kung saan makikita natin ang pagtalsik ng mga dugo nito. At bumalik tayo sa ibang parte ng nasusunog na mansyon ng mga Thailand, kung saan makikita natin ngayon si Raven na mayroong dalawang tama ng mga palaso sa kanyang braso. At si Raven ngayon ay nagdudugo at punong-puno ng mga sugat. At siya ay patuloy pa rin sa pagpapalabas ng kanyang nag-aapoy na aura para patayin ang walang katapusang pagsugod ng mga demonyong lobo papunta sa kanya. At nang nakahanap si Raven ng pagkakataon, binunot nito ang palaso na nasa kanyang braso. At siya din ay agad na nagpatuloy sa paghiwa sa biglang sumugod na demonyong lobo. At agad din itong hiniwa ang sumunod na umataking demonyo. At habang patuloy na hinihiwa ni Raven ang mga demonyong lobo na sumusugod sa kanya, makikita natin ang pagtawa ni Baltay sa malayo. At nasambit nito na ipagpatuloy lang ni Raven ang kanyang galit at ito ay kanya pang dagdagan. At napaisip si Baltay na ang galit ay gumagawa ng lakas, subalit ang lakas din ay magpapapurol sa talas ng kanyang sandata. At sa huli, ito ay magpapagod sa kanya. At naisip din ni Baltay na ang ginagawa ni Raven na mga atake gamit ng Dragon Aura ay tunay na malakas, subalit wala itong presisyon. At ang hukbo ng mga zombie na kanyang ipinapalabas ay pinakamasamang kalaban para kay Raven. At dagdag pa ni Baltay sa kanyang isipan na gagamitin niya ang mga zombie para mabawasan ang enerhiya at lakas ni Raven. At pagkatapos nito, ang kanyang palakol ay tatapos sa kanya sa isang pag-atake.
kung saan napangiti si Baltay sa kanyang plano. At habang patuloy pa rin na sinusugpo ni Raven ang mga demonyo na sumusugod sa kanya, habang sakay ng kanyang tumatakbong alagang demonyong lobo at nilalagyan nito ng palaso ang kanyang crossbow, nasambit ni Baltay kay Raven na mas lalo pa niyang galingan dahil ang lahat ng gagawin nito ay magiging wala ding silbi. At dagdag pa ni Baltay habang tinututok nito ang crossbow kay Raven, na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nakaukit na sa bato simula pa noong unang panahon. At ito ay lahat, kahit pa ang kanilang laban ngayon. At nasambit ni Baltay habang nakatingin kay Raven, na ang katangahan ni Raven at ang kanyang katigasan ng ulo ay hindi magpapahaba ng kanyang buhay. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Baltay, ito ay labis na ikinagalit ni Raven kung saan siya ay napatitig sa kanya at napakagat ng kanyang ngipin sa galit. At masayang nasambit ni Baltay na ang katapusan ni Roththailen ay paniguradong garantisado, kasama ng lupain ng Sisak. Kung saan dahil sa narinig ni Raven, bigla na lang siyang natauhan. At habang umiikot ang demonyong lobo ni Baltay kay Raven, nasambit ni Baltay na ang tadhana ay hindi maiiwasan. At dagdag pa nito na sila ay mamumuno sa imperyo at sa huli, lahat sila ay kanilang magiging alipin. Kung saan napatawa si Baltay ng malakas. At dahil sa mga nasambit ni Baltay, bigla na lang bumalik sa alaala ni Raven ang mga nakakaawang serfs na walang tigil sa pagtanim ng palay para lamang mabuhay. At ang kanilang butler na si Remelda na naging isang serf dahil sa pagkasira ng kanilang pamilya. At ang mga tao na tumatakbo papaalis sa kanilang mga nasusunog na bahay at lupain. At ang mga nag-iiyakan na mga bata sa nasusunog na lupain dahil sa pagkamatay ng kanilang magulang dahil ito ay nadaganan ng malaking bato galing sa nasusunog na bahay. At dahil sa mga naalala nito, natanong ni Raven ang kanyang sarili kung ano ba ang kanyang pinaggagawa. Kung saan habang si Raven ay nakatalikod, bigla na lang itong sinugod ng mga demonyong lobo. At si Baltay din ay tinira siya ng crossbow, kung saan nasambit nito na si Raven ngayon ay mamamatay. Nang bigla na lang mayroong mga bakas ng kulay asul na aura ang lumabas, kung saan ang palaso ng crossbow na ginamit ni Baltay ay bigla na lang natigil at nahati sa dalawa. At dahil sa paglabas ng kulay asul na aura, makikita din natin ang pagkahulog ng nasusunog na nahiwang paa ng demonyong lobo sa harap ni Raven at ni Baltay. At dahil sa nakikita ni Baltay sa kanyang harapan, labis ang kanyang pagkabigla kung saan nanlalaki ang kanyang mga mata at napabukas siya ng kanyang bibig. Ito ay dahil sa kanyang harapan ngayon ay si Raven na nagpapalabas ng malakas at matinding kulay asul na dragon aura. Kung saan makikita natin ang mga sumugod na mga demonyong lobo kay Raven ay nanginginig sa lupa dahil sa pagkahiwa ng kanilang mga paa. At dahil sa paghiwa ni Raven sa mga paa ng mga demonyo, napaisip si Baltay na nagawa ni Raven na tigilan ang pagkilos ng kanyang hukbo ng mga zombie para hindi na ang mga ito makagalaw. At dahil dito, napamura si Baltay kay Raven. Kung saan ngayon si Raven ay nakatingin sa kanya habang hawak ang kanyang sandata at nagpapalabas ng malakas at matinding kulay asul na dragon aura.